Hello guys. Bago natin simulan yung kwento, ito yung shoutout natin, yung mga latest na nag-comment. So, shoutout kay Rosette Ersando, kay Gayso Mojo, Elena Palumo, kay Morning Glory, kay Jose Esteler, at kay Shirley Yesmana. So far, yun yung shoutout natin ngayon. Huwag sana kayong magsawang mag-comment para makita natin. Tapos, i-shoutout natin pagka maisingit natin sa video. So, yun lang ang ating shoutout. At ang kwento natin ngayon ay may pinamagatang albularyo na nakapag-asawa sa lugar ng mga aswang. Simulan na natin ang kwento. Noong taong 1974, sa kabundukan ng San Joaquin, Iloilo, may isang albularyo na nagngangalang Miguel. Kilala siya sa mga kalapit na baryo bilang magaling sa paggagamot. Bata pa lang ay tinuruan na siya ng kanyang yumaong ama ng mga lihim na panglunas ng karamdaman at pangontra sa masasamang nilalang. Tahimik ang kanyang buhay, ngunit isang araw ay may kakaibang nangyari na nagbago sa takbo ng kanyang kapalaran. Isang gabi, habang pauwi siya galing sa paggagamot sa kabilang baryo, nakarinig siya ng iyak ng babae sa may gilid ng gubat. "May tao ba dyan?" sabi niya. "Tulungan mo ko, nasugatan ako." Boses ng babae. Agad lumapit si Miguel. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang dalagang duguan ang paa. Maputi, mahaba ang buhok at napakaganda ng mukha nito. "Huwag kang matakot. Ako'y albularyo. Lalapatan ko ng gamot ang sugat mo." "Salamat. Ako si Dahlia," sabi niya na nagngangalang Dahlia. Dinala ni Miguel si Dahlia sa kanyang maliit na bahay sa bundok at ito'y kanyang ginamot. Ilang araw ding tumira si Dahlia roon habang nagpapagaling. Habang tumatagal, napansin ni Miguel na may kakaiba sa dalaga. Hindi ito kumakain ng kanin o gulay. Puro karne lang. Pero dahil sa kabaitan at pag-aalaga nito, hindi niya na ito pinuna. Makalipas ang 2 linggo, gumaling na si Dahlia. Sa panahong yon, nahulog na ang loob ni Miguel sa kanya. "Dahlia, kung ako'y magiging tapat, gusto kong malaman muna. Gusto kita." "Miguel, may dapat kang malaman bago mo sabihin yan." Tumayo si Dahlia at tumingin sa labas ng bintana. Huminga siya ng malalim. "Ako'y hindi tulad mo. Isa akong aswang. Ngunit hindi kami masama. Sa aming baryo, hindi kami kumakain ng tao. Karni ng hayop lamang. Ang mga tao sa paligid ay natatakot, kaya't kami nagtatago." Hindi nakapagsalita si Miguel, ngunit sa halip na tumakbo o matakot, hinawakan niya ang kamay ni Dahlia. "Ang kabaitan mong nakita ko, hindi ang lahi mo. Kung gayon, hindi ko kailanman ipagkakait ang damdamin ko." Lumipas ang ilang linggo at nagpasya na si Miguel na sumama kay Dahlia papunta sa kanilang baryo. Ang Sitio Madlaw, isang liblib na lugar sa taas ng bundok na paliligiran ng mga punong matataas at maiitim na dahon. Pagdating nila doon, sinalubong sila ng mga mata ng maraming nilalang. May mga babaeng maputla, may mga lalaking may mapupulang mga mata, ngunit wala ni isa mang umatake. "Sino ang kasama mo, Dahlia?" "Ama, siya si Miguel, isang albularyo. Niligtas niya ako." Ang matandang iyon ay si Mang Abreno, pinuno ng mga aswang sa baryo. Malalim ang boses at ramdam ni Miguel ang bigat ng kanyang tinig. "Kung tunay na mabuti ang iyong hangarin, albularyo, malalaman namin. Sa baryo namin ito, bawal ang sinungaling." Pinatuloy si Miguel. Makalipas ang ilang linggo, nakita ng mga aswang ang kabutihan ng binata. Ginamot niya ang ilang sugatang kasapi at sa bawat araw ay mas lalo siyang nirespeto ng lahat. Kalaunan,
Pumayag si Mang Abreno ng pakasalan ni Miguel ang kanyang anak na si Dalia. Naging malaking handaan iyon sa baryo. May halong takot at tuwa ang gabi. May mga lampara sa paligid. May mga kantang hindi pamilyar sa pandinig ni Miguel. Ngunit ang puso niya ay puno ng pag-ibig. Pagkatapos ng kasal, nanirahan sila sa baryo ng mga aswang. Si Miguel ang tanging tao doon, ngunit hindi niya kailanman naramdaman na siya'y naiiba. Tumulong siya sa mga nasusugatan at tinuruan niya ang mga aswang ng ilang ritual para sa proteksyon laban sa masasamang nilalang. Lumipas ang ilang buwan at naging payapa ang kanilang pamumuhay. Ngunit isang gabi, ng kabilugan ng buwan, nagbago ang lahat. Mula sa kagubatan sa timog ng baryo, naririnig nila ang malalakas na sigaw at alulong. "Miguel, narito na sila." "Sino?" "Ang mga masasamang aswang mula sa kabilang bundok. Gusto nilang sakupin ang baryo natin." Agad kinuha ni Miguel ang kanyang anting-anting at isang lumang kwintas na bigay ng kanyang ama. Nagtakbo siya papunta sa gitna ng baryo kung saan nagsisigawan na ang mga nilalang doon. Ang mga mabubuting aswang ng Sitio Madlaw ay nagkakapit-bisig. May ilan na nagbabalat kayo bilang paniki. Habang ang mga kalaban ay naglalaway at merong mga kukong matatalas. "Mga kabaryo, ipaglaban ninyo ang inyong tahanan. Hindi natin hayaang maagaw nila to," sigaw ni Miguel. Sumigaw ang mga aswang ng baryo ni Dalia. Nagsimula ang labanan. Ang mga kalaban ay mabibilis, mababangis at walang habas kung umatake. Ngunit si Miguel ay matatag. Gumamit siya ng banahaw oil, asina at tubig na may dasal upang mapahina ang kalaban. Isa sa mga kalabang aswang ang sumugod sa kanya. Tumalon ito at halos mahulog si Miguel, ngunit biglang lumitaw si Dalia. Mabilis na tinadyakan ang nilalang at pinunit ang pakpak neto. "Walang sino man ang makakapalakit sa asawa ko," sigaw niya. Niyakap siya ni Miguel at sabay silang lumaban. Ginamit ni Miguel ang dasal na tinuro ng kanyang ama. Nagsimulang umilaw ang kwintas ni Miguel at isa-isang nagtakbuhan ang mga masasamang aswang. Ang ilan ay sinunog ng liwanag, ang iba ay tumakas sa dilim ng kagubatan. Pagkatapos ng labanan, maraming sugatan, ngunit ligtas ang baryo. Lumapit si Mang Abreno kay Miguel at Dalia. "Miguel, hindi ko inakalang may tao palang tatayo para sa amin ng ganito. Simula ngayon, isa ka na sa amin," sabi ni Mang Abreno. Lumuhod ang lahat ng aswang at yumuko bilang paggalang. Lumipas ang mga taon at si Miguel ay nakilala bilang albularyong bantay ng baryo ng Madlaw. Sa kabila ng kakaibang buhay na pinili niya, naging masaya siya sapagkat natagpuan niya ang pag-ibig at kapayapaan sa piling ng mga nilalang na dati kinatatakutan ng mundo. Ngunit sa likod ng katahimikan, nananatiling alerto si Miguel dahil alam niyang sa mundong iyon, ang kabutihan at kasamaan ng mga aswang ay parang liwanag at arino. Lagit-laging naglalaban sa dilim ng gabi. Pagkaraan ng ilang linggo mula nang mapalayas nila Miguel at Dalia ang mga masasamang aswang na sumugod sa Sitio Madlaw, muling bumalik sa payapa ang kanilang baryo. Ang mga bahay na nasira ay naitayo muli at ang mga sugatan ay gumaling sa tulong ni Miguel. Araw-araw ay may ginagawa si Miguel sa baryo. Kung hindi siya nanggagamot ng sugat, tinuturuan niya ang mga kabataan kung paano gumawa ng mga halamang gamot. Ang mga aswang na dati sanay sa dugong hayop lamang ay unti-unting natuturing magtanim ng mga gulay. "Miguel, hindi ko akalaing magkakaroon ng ganitong katahimikan dito sa amin. Noon puro takot at pagtatago lang ang alam namin." Kapag may pagkakaisa, Dalia, walang hindi kayang baguhin. Basta't pareho natin pipiliin ang mabuti. Ngumiti si Dalia at niyakap ang asawa. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng katahimikan,
Ramdam ni Miguel ang isang hindi mapaliwanag na kaba tuwing gabi. Parang may matang nakamasid sa kanila sa dilim ng kagubatan. Isang gabi habang natutulog silang mag-asawa, biglang tumahol ng malakas ang mga aso ng baryo. Miguel, naririnig mo ba yon? Oo, pero parang hindi ordinaryong hayop ang tinatahulan nila. Bumangon si Miguel, kinuha ang lampara at ang kanyang anting-anting. Lumabas siya at tinanaw ang paligid. Mula sa malayo, may naaninag siyang 5 nilalang na nakatayo sa may kakahuyan. Mahaba ang kuko, mapuputla ang balat at naglalaway sa dilim. Hindi sila galing dito. Hindi sila taga-Madlaw, sabi ni Miguel. Lumapit si Mang Abrino na noon ay nakarinig din ng kaguluhan. Miguel, may balita ako. Ayon sa mga tanod, nakita nilang galing ang mga yon sa may kapatagan ng Banwa. Isang lugar na pinamumunuan ng isang masamang aswang na nagngangalang Lukban. Si Lukban? Hindi ba't siya ang pinuno ng mga aswang na pinalayas natin noon? Oo, bumalik siya at ngayon mas marami na silang kasamahan. Kinabukasan nagkaroon ng pagpupulong sa gitna ng baryo. Naroon sina Miguel, Dalia, Mang Abreno at ilang pang matatandang aswang. Kung babalik si Lukban, hindi tayo dapat maghintay na salakayin nila tayo. Dapat tayo maganda. Gagawa ko ng mga pananggalang sa paligid ng baryo. Asin, langis ng nyog na may dasal at halamang sagrado. Tutulungan kita, mahal. Alam ko ang mga lugar kung saan sila maaaring dumaan. Doon natin ilagay ang mga proteksyon. Agad silang kumilos. Sa loob ng 3 araw, nagtanim sila ng mga halamang may bisa laban sa kasamaan. Si Dalia naman ay tinuruan ni Miguel ng ilang dasal upang makalaban kung sakaling umatake muli ang mga kalaban. Sa gabi ng ika-4 na araw, habang sila'y nagpapahinga, biglang umihip ang malamig na hangin. Nawala ang mga ilaw ng mga lampara. Ang mga aso ay tumahol muli, mas malakas kaysa sa dati. Miguel, narito na sila! Sa kalagitnaan ng dilim, lumitaw ang mga nilalang ni Lukban at ng kanyang mga tauhan. Lumapit siya sa gitna ng baryo, dala ang boses na nakakatindig balahibo. Abrino, akala mo'y matatakasan mo ko ngayon. Kukunin ko ang anak mo, pati ang albularyo nagtatanggol sa inyo. Wika ni Lukban. Lumapit si Miguel sa gitna, hawak ang kanyang kwintas. Hindi ka makakapasok dito, Lukban. Ang baryong to'y hindi para sa kasamaan. Albularyo, tao ka lamang. Hindi mo alam ang kapangyarihang dala ko. Ngumiti si Lukban at sabay sabog ng itim na usok sa paligid. Isa-isang nawalan ng malay ang mga tanod na aswang. Si Dalia ay muntik nang bumagsak ngunit nasalo ni Miguel. Dalia, huwag kang bibitaw. Miguel, protektahan mo sila. Napasigaw si Miguel sa galit. Isinilid niya sa kamay ang langis na may dasala at tinapon ito sa lupa. Biglang sumiklab ng liwanag na parang apoy na bughaw. Nagsimulang umatras si Lukban at ang kanyang mga kasama. Ngunit bago pa sila tuluyang umatras, sumigaw si Lukban. Babalik ako, Miguel. Sa susunod, hindi lang ang baryo mo ang kukunin ko, pati ang kaluluwa mo. Pagkatapos nun, naglaho sila sa usok. Kinabukasan nagising ang mga aswang ng Madlaw. Lahat ay ligtas ngunit mahina pa si Dalia. Miguel, anak ko, paano siya? Napahina lang siya ng sumpa ni Lukban. Kailangan ko ng ugat ng kamangyan at dugo ng puting manok para mabawi ang lakas niya. Agad silang nagtungo sa paanan ng bundok. Si Mang Abrino at ilang kabataang aswang ang sumama kay Miguel. Habang naglalakad sila sa makapal na gubat, nakarinig sila ng mga kaluskos. Mag-iingat ka, Miguel. Marami nila lang dito na tapat kay Lukban. Sabi ni Mang Abrino. Hindi ako uurong. Para kay Dalia, gagawin ko lahat. Pagdating nila sa isang lumang balite, nakita nila ang ugat ng kamangyan. Ngunit bago pa man makuha ito, lumitaw ang 3 nilalang, mga aswang na may mahahabang dila at nanlilisik na mga mata. Hindi kayo makakaligtas. Bawal ang tao rito.
Miguel, ako nang bahala sa kanila. Sabi ni Mang Abrino. Nagsimulang lumaban si Mang Abrino. Ang kanyang katawan ay nagbago. Humaba ang kanyang mga kuko at lumakas ang kanyang tikas. Isa-isang pinabagsak ang mga kalaban habang si Miguel ay kinuha ang ugat ng kamangyan. Nang makuha niya ito, mabilis silang bumalik sa baryo. Pagdating doon, agad niyang giniling ang ugat at hinaluan ng dugo ng puting manok. Ipinahid niya ito sa dibdib ni Dalia habang may sinasambit na dasal. Unti-unting nagbukas ang mga mata ng asawa niya. Miguel, buhay ako. Oo, mahal, ligtas ka na. Niyakap ni Dalia ang asawa at nagpasalamat si Mang Abrino. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang sigla ni Dalia, ngunit nananatiling bantay si Miguel gabi-gabi. Lagi niyang sinisigurong walang nakakalapit sa baryo. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa labas ng bahay, may narinig siyang tinig mula sa likod ng mga puno. Hindi pa tapos ang lahat, albularyo! Tinig ni Lukban. Biglang bumagsak ang malamig na hangin at napundi ang mga lampara. Sa ilalim kumikislap ang dalawang pulang mata sa dulo ng daan. Kung gusto mong bumalik, handa ako. Hindi ka makakapanira dito, sabi ni Miguel. Ngunit sa halip na umatake, naglaho muli ang tinig. Kinabukasan kinausap ni Miguel si Dalia. Narinig ko siya kagabi, si Lukban. Hindi pa siya tapos. Kailangan nating mahanap ang pinagtataguan niya bago siya muling umatake, sabi ni Dalia. Dito nagsimula ang panibagong paglalakbay ng mag-asawa. Isang misyon upang tuluyang tapusin ang banta ni Lukban at mapanatili ang kapayapaan sa Sitio Madlaw. Kinabukasan, habang may araw pa, tinawag niya si Dalia at si Mang Abrino upang pag-usapan ang narinig niyang banta. Narinig ko siya, Mang Abrino. Si Lukban, buhay at nasa paligid lang. Hindi tayo pwedeng maghintay na siya ang unang gumalaw. Miguel, hindi natin alam kung saan siya nagtatago. Maraming kuweba at lumang guho sa gubat ng banwa. Doon siya maaaring nagkukubli. Kung ganoon, kailangan nating hanapin siya. Pero delikado kung tayo lang. Maraming tagasunod si Lukban na handang mamatay para sa kanya. Tahimik na tumingin si Miguel sa lupa. Mahigpit niyang hawak ang anting-anting sa kanyang liig. Kung hindi natin siya harapin, hindi matatapos ang takot. Ako ang may tungkuling tapusin to. Niyakap siya ni Dalia. Nangingilid ang luha sa mga mata. Kung sasama ka, sasama ako. Hindi kita iiwan, tumango si Mang Abrino. Kung ganoon, maghahanda tayo. Bukas na madaling araw, lalakad tayo patungo sa kapatagan ng banwa. Doon natin nahanapin si Lukban. Gabi iyon ng paghahanda. Ang mga kabataang aswang ay gumawa ng mga sibat na may langis ng nyog at asin. At si Miguel naman ay gumawa ng 3 bote ng tubig na may dasal. Pinaghalong tubig kamangyan at dahon ng sagrada. Kinabukasan maaga silang umalis. Si Miguel, Dalia at Mang Abrino. Kasama ang 3 piling kasapi ng baryo na bihasa sa pakikipaglaban. Sina Talia, Ramon at Cardo. Tahimik ang kanilang paglalakad. Ang hangin sa kagubatan ay mabigat at malamig. Parang may mga matang nakamasid sa kanila. Habang papalalim sila sa gubat ng banwa, napansin ni Dalia ang bakas ng paa sa lupa. Malalaki at tila may 3 darili lamang. Miguel, tingnan mo to. Hindi ito bakas ng tao. Hindi rin ito bakas ng ordinaryong aswang. Iba ang anyo ng mga nilalang ni Lukban. Biglang nakarinig sila ng kaluskos mula sa likuran. Lumingon si Cardo. Ngunit bago pa siya makakilos, isang nilalang na mistulang aso ngunit may ulo ng tao ang sumunggab sa kanya. Tulong! Sigaw ni Cardo. Agad tumalon si Dalia at hinampas ng matulis na kahoy ang nilalang. Tumalsik ito sa lupa at mabilis na binuhusan ni Miguel ng banal na tubig.
Napasigaw ito at natunaw na parang usok. Cardo, ayos ka lang? Sabi ni Talia. Oo, pero muntik na ako. Ang bilis nila. Mag-iingat tayong lahat. Hindi lang si Lukban ang kalaban natin. Ang kagubatan na ito'y buhay at pinamumugaran ng mga halimaw. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa isang malawak na kuweba sa gilid ng bundok. Mula sa loob, may naririnig silang tila mga bulong at sigaw ng mga nilalang. Ito na yan, ang kuta ni Lukban. Sabi ni Mang Abrino. Huminga ng malalim si Miguel at inilabas ang kanyang bote ng langis. Dalia, manatili ka sa likuran ko. Kung anong man ang mangyari, huwag kang lalapit. Hindi, magkasama tayo rito. Kung mamamatay ka, mamamatay ako sa tabi mo. Ngumiti si Miguel kahit alam niyang nasa bingit sila ng panganib. Pumasok sila sa kuweba. Madilim sa loob ngunit may mga nagliliwanag na bato sa padera. Kulay pula at dilaw na parang apoy na humihinga. Sa gitna may malaking upuan na yari sa buto ng hayop. Doon nakaupo si Lukban. May pulang balabal at mga matang nagliliyab. Kaya pala tahimik ang manlaw. Ang albularyo mismo ang lumapit sa akin. Tapos na ang pananakot mo, Lukban. Tigilan mo ng pagwasak sa mga baryo. Isang tao ang magtatapos sa akin. Tanga ka ba? Miguel, dugo ng aswang ang dumadaloy sa lugar na ito. Hindi mo ako kayang talunin. Tumayo si Lukban at itinaas ang kamay. Biglang sumabog ang hangin at nagliparan ang mga bato. Lumapit ang mga kasamahan niyang aswang. May mga pakpak at mahahabang dila. Miguel, ako na sa kaliwa. Protektahan mo si Dalia. Sabi ni Mang Abrino. Sumugod si Mang Abrino, sinagupa ang tatlong kalaban. Si Talia at Ramon ay lumaban din sa bandang kanan, habang si Miguel at Dalia ay magkasamang humarap kay Lukban. Kinuha ni Miguel ang isa sa kanyang bote ng banal na tubig at tinapon kay Lukban. Ngunit sinalo iyon ng kalaban at hinagis pabalik. Sumabog iyon sa hangin. Hindi mo alam ang tunay kong kapangyarihan, albularyo. Wika ni Lukban. Nag-iba ang anyo ni Lukban. Tumubo ang mga pakpak sa likod niya at humaba ang kanyang katawan. Ang mukha niya ay nagmistulang aso na may matutulis na pangil. Miguel, siya na ang gabunan. Ang pinuno ng mga gabunan sa kanlurang bundok. Kaya pala ganito siya kalakas. Lumapit si Lukban at sinunggaban si Miguel. Ngunit nakaiwas ito. Tinamaan ni Miguel ng punyal na may langis ng nyog ang balikat ng kalaban at biglang sumigaw ito sa sakit. Hindi mo ako matatalo. Sabi ni Lukban. Nangibabaw ang lakas ni Lukban at tinulak si Miguel hanggang bumagsak ito sa lupa. Napatili si Dalia at sinugod ang kalaban. Sa isang iglap, tinamaan si Dalia ng matulis na kuko sa braso at tumilapon siya sa pader ng kuweba. Dalia! Sigaw ni Miguel. Galit na galit si Miguel. Tumindig siya at ipinako ang dalawang kamay sa lupa. Saka sumigaw ng dasal na matagal nang itinuro sa kanya ng kanyang ama. Liwanag ng may kapal, ilantad mo ang kasamaan sa ilalim ng lupa. Umilaw ang buong kuweba. Ang mga aswang na kalaban ni Mang Abrino ay nagsigawan sa sobrang init ng liwanag. Si Lukban ay napasigaw habang lumalambot ang balat nito. Hindi mo ako kayang patayin. Sabi ni Lukban. Hindi ko kailangang patayin ka. Ang liwanag mismo ang tatapos sa'yo. Sa huling sigaw ni Miguel, sumabog ang kwintas niyang anting-anting at lumabas ang bughaw na liwanag na sumunog sa buong kuweba. Ang mga bato ay nagkabitak-bitak at ang mga nilalang ni Lukban ay naglaho na parang abo. Pagkatapos ng ilang sandali, bumagsak si Miguel sa lupa. Duguan, ngunit humihinga pa. Lumapit si Dalia bagamat sugatan, ay niyakap siya. Miguel! Wala na si Lukban, sabi ni Miguel. Lumapit si Mang Abrino at tinulungan silang makalabas ng kuweba.
bago ito tuluyang gumuho. Paglabas nila, sumalubong ang malamig na hangin ng madaling araw. Sa wakas tahimik na ang gubat ng banwa. Wala nang halimaw, wala nang sigaw ng kasamaan. Pagbalik nila sa sitio Madlaw, sinalubong sila ng mga kabaryo. Lahat ay lumuhod bilang tanda ng pasasalamat. Buhay sila! Buhay si Miguel at si Dahlia! Si Lukbalay wala na! Sabi naman ni Ramona. Ngumiti si Mang Abrino at itinaas ang kamay ni Miguel. Ito ang taong nagligtas sa atin. Mula ngayon, siya ay hindi na lang albularyo. Siya ang tagapangalaga ng sitio Madlaw. Nagsigawan ang mga aswang sa tuwa. Si Dahlia ay niyakap si Miguel at napaluha sa galak. Lumipas ang mga buwan at muling bumalik ang payapang pamumuhay sa baryo. Ang mga kabataan ay naglalaro sa gabi at ang mga matatanda ay nagkukwento ng kabayanihan ni Miguel. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, umaakyat si Miguel sa burol sa dulo ng baryo. Doon niya sinisindihan ang isang lampara bilang paggunita sa digmaan at bilang panata na kung sakaling may bagong kasamaan na muling sisibol, siya at ang kanyang mga kasama ay muling lalaban. At sa dilim ng kagubatan ng banwa, may naririnig pa ring mahinang ihip ng hangin na tila bumubulong. Hindi ng kasamaan, kundi ng pag-asang napanatili sa baryo ng mga nilalang na minsang tinuring na halimaw.